Ating suriin at pahalagahan ang kwento. Ang ating kwento, ang balita ni Kuya Lito. Isang umaga, nakikinig ng balita sa radyo si Kuya Lito. Magandang umaga mga kababayan, ito na naman po ang RACC Balita. Nagbabalita ngayon. Naitala kahapon ang 24 na bata na may gulang na 8 hanggang 10 ang nakagat ng aso sa bayan ng San Jose. Ito ay ayon kay Dr. Dan Alejandro ng Veterinary Office. Kung hindi ito maaagapan, maaari mo itong ikamatay. Pinag-iingat din ang may-ari ng aso na maging responsable sa kanilang mga alagang hayop na pabakunahan ng anti-rabies at itali ang mga ito upang hindi makadisgrasya. Nababahala si Kuya Lito sa napakinggang balita sa radyo. Kinausap niya ang kanyang nakababatang kapatid. Binigyan niya ang mga ito ng babala tungkol sa rabies na dala ng kagat ng aso. Ano ang dapat naming gawin kapag nakagat ng aso, Kuya? Tanong ni Gia. Dapat ay sabihin kaagad sa magulang o sino mang kasama sa bahay na kumonsulta na agad sa doktor para malapatan ng paunang lunas. Salamat po, Kuya Lito. Sabi ni Gian. Talakayin natin. Ano ang natutuhan mo sa kwentong iyong nabasa? Nagkaroon ka ba ng pagkakataong hindi maniwala sa balitang iyong narinig sa radyo? Nabasa sa pahayagan o sa internet? Paano mo masasabi na ikaw ay naging mapanuri sa mga balitang narinig mo sa radyo, nabasa sa pahayagan o internet? Naranasan mo na ba na tama ang iyong pagkakaintindi sa balitang iyong narinig o nabasa? Magbigay ng halimbawa. Kung ikaw ang bata sa kwento, susunod ka ba sa paalala ng iyong kuya ukol sa balita niyang napakinggan? Dapat bang paniwalaan kaagad ang lahat ng ating nababasa o naririnig mula sa mga balita? Bakit kaya kailangan suriin muna natin ang mga ito bago paniwalaan at magpasya? Ang pagkakaroon ng mapanuring pag-iisip ay isang katangian na maaring ipagmalaki ng isang tao. Sa lahat, bukod tanging tao ang may pinakanatatanging kasanayan gumamit ng mapanuring pag-iisip. Kabilang narito ang pagsusuri sa katotohanan at pagkilala sa kung aling bagay ang nakabubuti o nakasasama sa atin.